kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Saturday weekend at samahan niyo po muli kami sa loob ng isang oras para pag-usapan pa rin po ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po ngayong gabi Elanie Bensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family physician at infectious disease expert. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Ray Salinel Jr. Good evening, Doc. Sana po kayo po ay nakatutok sa ating pong programang Lunas ngayong pong Sabadong ito. Samahan po ninyo kami sa 1 hour po ng hitik sa informasyon tungkol po sa inyong kalusugan. Kung kayo po may mga tanong, kung talagang, almoranas, kung gusto po ninyo, okay lang naman po. Kung meron po iba, pwede naman po yung ibato yan. Yes. Sa amin, sasagutin natin yan. Okay. At syempre para nga po, mas maging masaya rin po ang ating discussion. Sasamahan po tayo sa studio ng ating brand ambassador ng Hemaway. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Miss Jackie Palaganas. Good evening, Miss Jackie. Kamusta? Hello, good evening po sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayong gabi. Ay talagang daming kumakain sa oras pong ito. Samahan po ninyo kami. Pag-usapan po natin doon. Ang topic po natin medyo, kakaiba po. Pero mainam na din po na pag-usapan po natin para po sa inyong kalusugan. Yes. Sana nga naman po, wag niyo pong kalimutan ang inyong kalusugan, 'di ba? Sa kabila ng pag-shopping, pagkain. Alam mo kung ano nasa list ko? Ano yan, Nasabi ko, pag babalik ako sa gym. Yun ang nilagay ko talaga. Yes, Nakasulat resolution yan. ba yan? Parang wish list ko. Nakalagay na yan. Kasi it's been like, tagal na. Oo. Siguro, pre-pandemic pa lang, nung ako po yung naging busy na po sa television, naging kaliwat kanan po yung ating po mga guesting po sa mga teleserye. Meron po tayong ABS-CBN Salamat Doc. Meron tayong, ang dami. Pero talagang hindi na po ako talaga workout masyado. Kasi nga, naging best friend ko na yung aking pong bed. Naging best friend ko talaga yung aking kama. Okay? Parang, I would rather spend time to sleep and to rest, no? At yun nga, pero sabi ko nga, syempre, I'm not getting any younger. So, I need to establish again yung stamina ko, yung ganun ko, yung flexibility. Ayan, yung stamina ko, yan. Kaya sabi ko, gusto kong bumalik ulit sa pag-gym. I already informed yung gym ko, no, na I will go back. No, sabi ko, sino i-recommenda yung instructor sa akin, parang gano'n. Pero ayoko yung sabi ko, wag niyo pahirapan ha. Sabi ko, yung mga ganun tipo. Sabi ko, I just want to be flexible again. Sabi ko, just to have a firm muscles, but I don't want to be bulky kasi hindi ako bagay na masyadong bulk kasi hindi man ako lalaban po ng Mr. Philippines. So yung mga ganun tipo. So, at the same time, gusto ko na rin po talagang, hit the treadmill, the stationary bicycle, the Zumba. Di ba yung mga ganun tipo po? Kasi nga, kinakailangan ko na rin gumalaw. Yes. No, kasi sa paggalaw po natin mga kaibigan po, gagalaw din po bitukan po natin. So hindi ako magtataka kung lagi na ako magugutom. Lagi na ako magugutom. Kasi nga po, lagi na pong gagalaw, no? Lagi na po maging regular na po yung bowel habits ko, yung mga ganun tipo. Sa ating pong pag-increase po ng ating pong activities. Yes. Eto nga, Doc, na exercise or physical activity, hindi lang mainam sa ating katawan, kung hindi rin po sa ating mental health, di ba, Ay, oo. Doc? Nakakaiwas ito ng depression, ng anxiety, di ba?
Alam mo, sinasabi ng mga pag-aaral po talaga, Dok, ano ka ba? 60 na ako, 70 na ako, 80 na ako, hindi na ako pwede mga ganyan. Mali po, maling-mali. Maling-mali po. The more po na hindi tayo dapat tumigil, no, sa ating pong paggalaw, okay? Kasi nga po, marami pong benefits talaga po. No? Hindi naman namin po talaga kayo pinipesa magbuhat ng mga dumbbell or barbell dyan. Yung mga ganun tipo. More on, gusto natin po is kadang cardio aerobics. Yung cardio, pulmo, lungs po, aerobic exercise po talaga. Treadmill, walk. Okay, jogging. Kung kaya nyo pa mag-jogging dyan. Zumba. Yun nga po, kailangan po natin yung mga ganun. Okay. Pero Doc, ano nga po bang exercise ang appropriate para nga po maging maayos yung ating digestive system, ano? Or sabihin nating mainam na makakatulong para nga po matagtag yung mga kinain natin. Kailangan ba yung mga push-up dyan, Doc? Yung treadmill? Lakad lang talaga. Mm-mm. Lakad. Ako, gusto ko ma-discover how they do it at Tai Chi. Okay. Gusto ko talagang matutunan yan. Yung Tai Chi na yan. Kasi sa ano yan balance, symmetrical, yin-yang, and talagang ganon. Talagang gumagalaw lahat na yung mga muscle mo dyan in your joints and everything. Hindi ko po nire-recommenda po yung mga Pilates muna, no? Sa mga younger generation, siguro yung mga Pilates. But I would encourage you to take the starter Zumba. Okay? Tapos siguro dance, no? Yung mga ballroom. No, yun ang bagay sa mga medyo Yes, nagkakaedad na no? Yung kapatid ko nga pinupush ako, kuya, maghanap ka rito ng disco dito. Ganyan. Kapatid, wala na yung word na disco, club na ang tawag. Sabi ko, talaga, may ganun na ba? Yung mga ganun tipo, di ba? Sabi ko, doon ka na lang sa mga ballroom dancing, doon ka na pumunta. Yung mga ganun tipo. So, kinakailangan lang talaga gumalaw. Sabi ko nga po sa inyo, sa paggalaw po talaga. So, whenever, like for example, kung ang trabaho po niyo nasa call center agency po kayo, BPO, teacher kayo, lagi kayo nakaupo, bank teller, cashier, ano pa ba? Mga ganyan. Just stand a little bit. Yes. No, marami pong, kung madidiscover nyo lang po, marami pong chair exercise. Marami pong chair exercise po. Just Google it up. Maraming pong lalabas yan. Kinakailangan po kasi mag-umpisa pong gumalaw, no? Gumalaw po talaga. Yung nerves mo kinakailangan magkaroon ng adrenaline, no? Para gumalaw po yung bituka po natin. Kasi by so doing po, gagalaw din po yung urge ninyo para mag-move ng bawal. Hindi po mai-imbak yan. No? Kasi ang problema po pagka elderly po, nagbabago na po yung sistema natin, sometimes it takes like 3 or 4 days bago mag-move ng bowel, di ba? Very common sa kababaihan, siguro dahil sa hormone ninyo, no? Pero yun nga, number 2, water. Water. Importante po yung water po. Yung wag po yung may kulay, yung water talaga. Yes, ayan. Ilan lamang yan sa mga tips para nga po mas maging maganda yung ating bowel movement or maging regular yung ating bowel movement. Tatalakayin pa nga rin po natin signs and symptoms, treatment, complication ng sakit na almoranas o hemorrhoids, and of course, treatment. Paano nga po ba makakatulong ang Hemaway sa mga kaso ng almoranas? Yan po ang ating babalikan. Meanwhile, Miss Jackie, muli ang ating hotline number and Facebook page. Yes. So, pwede po kayong humabol ngayon. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-text 0998-583-1397 or maaari din po kayong mag-comment or message sa ating Facebook account, Hemaway. Usapang almoranas o hemorrhoids, babalikan nga po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV at usapang almoranas o hemorrhoids pa rin nga po tayo. Kapartner pa rin po natin ang Hemaway na Lunas sa almoranas. Ang Hemaway nga po ay available sa Mercury Drug Outlets nationwide. So Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulo kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail po ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. Miss Jackie, magkano nga po ba itong pinag-uusapan nating Hemaway? So, ang ating Hemaway po ay nagkakahalaga ng 25 pesos sa isang capsule at sa isang box po ay naglalaman ng 30 pieces na nagkakahalaga naman po ng 750. Okay. At ito nga po ang ating Hemaway, Miss Jackie, kung may mga concern and questions po sila, ang ating Facebook page and hotline number once again. Yes. So, sa mga naka-online, pwede po kayong mag-message o mag-comment sa ating Facebook page, Hemaway, at maaari din po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397. Eto, Doc, may mga question dito like sabi niya, sign po ba ng almoranas yung maanghang sa puwet? Or Ayan, sabihin natin, oo, Doc, yung na mahapdi, kapag nga Oo. daw po dumudumi pero minsan lang naman daw po. O yun na, isang senyalisa po yun. Huwag niyo po ipagwawalang bahala po yun. Dapat po siguro, once and for all, ipa-check up na po ninyo kasi baka yun na po yung, alam mo yun, sometimes you really have to listen to your body. Yes. No? Pagka napansin niyo po, wala ito dati, ano to? Oo. Yung mga tipo, pa-check up na kayo. No? Importante po talaga yung pong maagapan po natin yung ganyan pong mga klaseng mga simptomas. No? Yung nararamdaman yung simptomas. Yung po nakikita ng doktor nyo sa inyo, signs yun. No? Okay. Yung po yung mga, okay? So, importante po talaga, pa-check up na kayo. Kapag mga may nararamdamang hapdi, Doc, or sabi niya, maanghang nga daw po, Doc, kinakailangan Ibig na ba sabihin, yung pahiran na ng magana yung topical medicine for Pwede. almoranas? No? Pwede naman po nating masubukan po niyo. Kung nahihiya po kayo magpakonsulta, you may try it. But then, ang alam po kasi yung mga topical anti-hemorrhoidal din po kasi, kinakailangan natin ng reseta yan. Hinahanapan din po ng butika Okay. ng prescription. Yung po mga pasyente po. Kaya might as well, magpa-check up na din po kayo sa inyo pong doktor. Ay, teka, by the way, naisip ko pala, yung pong Hemaway natin, Diospinisperi po natin, does it comes in a capsule, in a foil? Ano ba yan? Naka-foil ba yan? Anong itsura ng naka-blister packs ba yan? Naka-blister pack po siya, doktor. Ah, okay. Oo.
O usually naman siguro ang expiration din mga 2 years, no, pagka Yes, mga ganon. Doc. Matagal naman pa expiration ng gamot. Doc. Okay, oo. Okay. Ano siya? It's a yellow capsule, ano ba siya? It's a color maroon. green po, Doc. Ha? Green. Green. Opo, Doc. Okay, oo. Kapag blister capsule, Doc, mas mabilis ba siyang Hindi lunukin? Hindi naman po. Depende sa wala namang it doesn't have any bearing at all. Pero syempre, the reason why I'm asking Ate Jackie to describe kasi alam mo marami ng peking mga naglalabas ang mga kung ano mga yun, di ba? Opo, Counterfeit. Doc. No, so kaya gusto ko ma-describe ni Ate Jack kung ano itsura nung pagka bumili kayo ng box, ito itsura ng box. Pagka bukas niyo ito yung itsura. Pag ganun kasi baka akala nyo yun yung nabili nyo, yung pala peke. Hindi ako gumagaling. Yung pala fake pala yung mga nabibili, yung mga ganung tipo. Kaya gusto ko i-describe ni Ate Jackie yung gamot per se. Okay. Another question dito, Doc, masakit din po ba kapag nag-fart or umutot pag may Ayan. almoranas? Pagka pag kayo po'y nag-fart or umutot po kayo talaga, kasi dadaan po yung hangin dun eh. Kung may sugat dun, masakit. Okay. Diba? Mararamdaman po ninyo yun. Oo. Kaya po, alam niyo na, parang merong siguro may wound or baka may fresh cut doon or baka may hiwa doon or baka may anal fissure ako, yung mga ganun tipo, na importante yung masilip din po ng inyo pong family doctor, ng family physician ninyo po para malaman natin kung anong klaseng gamutan yung gagawin po natin. Oo. Meron nga rin po, Doc, na nag-message sa ating Facebook page na posible nga daw po bang nakuha niya yung almoranas dahil nga rin daw po sa sobrang pagpahid ng tissue or ng wet wipes. Ako, to be honest with you, mga babae, mga malalaki, I don't really advise yung pong paggamit po ng mga tissue paper. Medyo kasi old school din ako, no. Oo. Ang sinasabi ko, pagkatapos yung mag-poops, ang mas gusto ko sabon na tubig. Sabon na tubig kasi alam niyo po, yung pong pinaka-lips ng inyo pong anus, no, ay para pong lips talaga. Ibang klase po yan ng mucosa, ibang klase pong skin yan, napaka-sensitive niyan. Kaya konting punit dyan, konting hiwa, konting magapo, hindi kayo makakaupo ng mahusay. Number 2, talaga makakaranas po kayo na para po makatikati. No, yung magano. Sabi nga kanina, medyo parang mentholated or ano yan? Parang ano yung sabi mo, nagtanong? Maanghang. Yung mga ganung tipo po. Tapos talaga mahapdi pong pag-upo. Yan po, mga paramdam na yan na dapat po talaga ipasilip na po sa doktor. Mga paramdam o mga sintomas, Doc, na kailangan na nga rin po bang simula na pag-take ng Hemaway para hindi na po lumala? Oo. No, kung ako attending physician ninyo, I would rather start, no? Miski low dose, ng 2 capsules a day, okay, para ma-prevent po na lumala pa. Kasi baka mamaya pabayaan natin, dugo na. May dugo na lalabas, 'di ba? So mainam po talaga na maagapan. Okay. So eto nga po, Miss Jackie, usual na katanungan nga rin po, ano nga daw po bang gamot sa almoranas? Yung ating Hemaway, ano nga po bang meron dito? Okay, so ang ating Hemaway po ay naglalaman po ng Diosmin hesperidine. Ito po ay plant-based na chemical na nagaling po sa citrus fruits. Okay. So dito po nagmula ang ating Hemaway, citrus dried fruits po. So, ibig sabihin, Miss Jackie, ng plant-based, safe siya sa sikmura kahit empty stomach? Or kailangan may laman na rin paano yung ating tiyan kapag nag-take tayo ng Hemaway? Ang atin pong ina-advise sa ating mga pasyente ay mas mainam po kung may laman ang tiyan bago inumin ang gamot. So, parang ito ay 3 times a day, Miss Jackie, tama ba? Opo. So, ang dosage po na sinasabi natin sa ating mga nakikinig o mga pasyente, usually po, 2 tableta sa umaga, 2 tableta sa tanghali, tas 2 tableta po sa gabi. Ito po ay sa unang araw hanggang ika-4 na araw. Sa pang-5 araw hanggang ikapitong araw, ang pag-inom na po ay 2 tableta sa umaga, 2 tableta po sa gabi. Tapos po, pagkatapos po nun, meron pa po tayong maintenance dose na 2 tablets per day. Pero depende pa nga rin po, Miss Jackie, Yes, sa kaso ng kanilang almoranas. Opo, mas mainam pa rin po na kayo ay magabayan at ma-check up ng inyong doktor. Ano po ibig sabihin, Miss Jackie, ng maintenance dose? Ibig sabihin, kahit magaling na yung kanilang almoranas, ay magte-take pa rin sila na magte-take ng Hemaway? Opo, kasi marami po sa mga pasyente natin, pagka nakaramdam po ng kaginhawaan sa kanilang
pakiramdam, Oo. opo, tinitigil na po nila yung pag-inom ng Hemaway. Subalit, sabi nga po ni doktor, ilang beses na po natin narinig na ito po ay maaring bumalik ulit. So, mas mainam nga po na may maintenance dose tayo para po tuluyan pong mawawala yung pamamaga at pagdurugo po nung ating anal area. Okay. Ibig sabihin rin ba niyan, Miss Jackie, parang maintenance medicine sa high blood or sa diabetes, yung kanilang pag-take ng Hemaway na parang a lifetime na? Usually po, sinasabi natin sa mga pasyente hanggang 2 buwan. Okay. Kaya naman po, mas mainam nga po na may gabay pa rin ng doktor. So, minsan si doktor sabi niya, sige, baka pwede mong pa-extend ng another month Oo. or pwede nang stop yan. So, mas mainam pa rin po na may check-up tayo sa doktor. Ayun. Follow-up check-up. Yes, ayan. So, yung mga doktor nga po natin yung magbibigay sa atin ng tamang dosage, para nga po maampatan yung ating discomfort na nararamdaman regarding nga po dito sa almoranas. Eto po, Doc, may nakakapang bukol sa labas ng anus. Almoranas na nga rin daw po ba ito? Malay ko, pakailan ko, ewan. Ganito, no? Hindi. Paano natin malalaman yan kung hindi kayo magpapacheck up, di ba? Baka mamaya sabi, almoranas dito, biglang sabi, yung pala, hindi pala almoranas. No, mainam po talaga. Na, gusto kong sabihin po sa inyo pong lahat po, na hindi po lahat ng bahid ng dugo sa dumi po ay almoranas. Baka mamaya po, isa po itong pangitain pa, isang mas malalim pang karamdaman lang. Ito, bukol. Nung ginamit mo yung word na bukol, Yes. di ba? Doon pa lang sa word ma-alarma na ako kasi bukol lang ginamit mo Pero kung sinabi mo na, para po may kuntil, diba? Parang mais, yung mga ganun, tipo. Medyo panatag ako ng konti doon, diba? Pero pag sabi mong bukol, iba yun. Diba? So, mas mainam po talaga na magpa-examine, magpa-check up kayo sa pinakamalapit na health center. Libre po ang konsultasyon dyan. Malapit po sa inyo. Alam nyo, tangkilikin nyo po lahat po ang mga serbisyong pinagkakaloob po sa inyo ng inyo pong LGU. Ayan, local government po. Sayang naman po. Yung pong mga sinisweldo po ng mga empleyado dyan, galing din po sa tax ninyo. Samantalahin po ninyo. Libre po yan. Yung health center po na malapit po sa inyo. Pero kung medyo may kayo magbayad, hanapin nyo po yung family doctor, family physician po malapit po sa inyo, para po maagapang kaagad kung ano man yan. Usapang almoranas o hemorrhoids, kung kayo nga po ay may mga katanungan, ipadala na po yan at babalikan natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ho mga pinakamalalaking balita para sa oras na ito. Kasalukuyang hindi nadaraanan ng mga motorista ang ilang mga major road patungong Baguio City kasunod yan ang naranasang malakas na mga pag-ulan na nagdulot ng landslide. Ayon po sa DPWH Cordillera, hindi nadaraanan ng Cannon Road at Nagiliam Road dahil sa soil at rock falls. Samantala passable naman ang Asin ng Alisan San Pascual Road pero ito ho ay mahigpit na binabantayan ngayon dahil sa posibleng mga road hazard. Sa kasalukuyan, tanging ang Marcos Highway lamang ang maaaring daanan patungo sa Baguio City. Samantala makibalita tayo ngayon sa bahagi ng Las Piñas City. Sapagkat may mga nararanasan din hong mga pagbaha sa lungsod na yan. Nasa ating linya ngayon si RH27, Noche Kakas. Noche, magandang gabi. Kyle, hindi na madaanan yung ilalim ng Alabang Zapote Flyover o yung Zapote Junction dito sa barangay Zapote, lungsod ng Las Piñas. Napakalalim yung tubig baha. Nagulat na lang yung mga residente dahil biglang pagtaas ng tubig baha
yung halos kabuuan itong barangay Zapote dito sa Las Piñas City ay lubog sa baha yung kanilang mga kabahayan dahil sa naranasan na maghapon na malakas na pag-ulan kasabay ng malakas na hangin. Nagmisulang playground na lang itong ilalim ng Zapote, Labang Zapote flyover dahil sa mga kabataan naglalaro, ginawa ng playground itong dagat-dagatan na sa ngayon ay naranasan ng mga motorista, maging itong mga residente at maging mga commuters, naglalakad na lang yung galing ng Bacoor, Cavite at papunta sana ng Alabang, Muntinlupa City ay naglalakad na lang dahil yung mga sasakyan nandoon na lang naka-stack up na doon sa may Zapote Bridge, yung pagitan ng Las Piñas at Bacoor. Dahilan dito, Kyle, yung biglang pagtaas ng tubig baha ay yung pag-apaw ditong Bacoor at Las Piñas River kasabay din ng pagbawas ng level doon sa Prinsa Dam. Kaya nag-ipon-ipon itong barangay Zapote, Kyle, ay pinaka-cut basin ng lungsod ng Las Piñas na kahit na tumikil na yung ulan ay dito yan babagsak sa barangay Zapote, kaya inaasahan pa yung pagtaas ng level ng tubig baha. Maging dito sa may area ng Padre Diego Serra Avenue, hindi na rin madadaanan sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Meron na rin tumirik dito sa gitna yung mga van, yung kargahan ng manok, yung magdi-deliver sana sa palengke sa Las Piñas City Public Market ay nasiraan, tumirik dito sa gitna. Kaya ng dahilan na yung mga motorista na malakas ang loob na gustong suungin itong napakalalim na baha, hindi nila magagawa dahil nakaharang itong sasakyan na tumirik. Karamihan mga motorsiklo tumirik dito sa gitna at naglalakad na lang. Yung iba naman ay tinutulak na lang yung kanilang motorsiklo. So sa ngayon, tumigil na yung ulan, nakakaranas na lang tayo ng pag-ambon, pero hindi pa kampante itong mga residente ng lungsod ng Las Piñas dahil may tendency pa o nagbabadya pa na uulan sa mga oras na ito. So yan ang sitwasyon, tubig baha, mataas ang level dito sa ilalim ng Zapote flyover. Ayun, nakaranas tayo ng pagpulog at pakidlat dito sa barangay Zapote, Las Piñas City. Aristo 7, Dotikakas DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27, Noche Kakas. Yan na ho ang mga pinakamalalaking balita para sa mga oras na ito. Manatili hong nakikinig sa DZRH News at DZRH News Television para ho sa mga development at iba pang mga detalye kaugnay ho ng nararanasan natin ngayong sama ng panahon. Pilipinas ang ating oras, 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na lunas sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay available at mabibili po sa Mercury Drug Outlets nationwide. So sa mansulo kayo po ng bansa naroroon, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga, abot kaya ng inyong mga bulsa. At kung sakaling may mga concern nga po kayo tungkol sa Hemaway at sa Almoranas, ang hotline number at Facebook page po, Miss Jackie. Yes, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong magpadala sa ating hotline 0998-583-1397 or maaari din po kayong mag-comment or mag-message sa ating Facebook account, Hemaway. Doc, may question pa po dito. Sabi niya, bawal na po bang magbuhat ng mabigat? Yung baby niya daw kasi, Doc, nagpapabuhat, mabigat pa man din. Para tumahan, kailangan niyang kargahin. Yun may ang alam Almoranas pong problema nga po siya. natin. Alam nyo, kaya po medyo nire-recommenda ko na medyo umiwas po ng konti. Whenever po we carry na mabigat, no?
kinakailangan natin mag-bear down. Kasi kinakailangan po natin ng umire para po may puwersa tayo. Okay? Doon sa pagpuwersang yun, doon po mag-create po ng malaking pressure. Doon po sa baba. Doon sa pinaka-anal area nyo, which might aggravate, no? Yung pong pagkakaroon ng almoranas. Baka wala pang almoranas sa umpisa, baka nag-umpisa pa lang, baka mag-aggravate yon dahil lagi yung kalong yung baby nyo. Di ba? Parang ganun din po yung pagbubuntis. Okay. No? Yung pong lumalaking baby doon sa tiyan ng babae po, yung pressure, lalo pag nakatayo, nakahiga, okay, dinadaganan niya po, nagkakaroon siya, nagbibigay siya ng pressure doon sa mga ugat. No? Kasi parang kapatid po yan po, mga kaibigan, ng mga varicosities or varicose veins, no? Yung ating pong almoranas. Pagka mabigat po doon, okay, lagi kayo nakatayo, okay, lagi kayo nakaupo, okay. So, tumataas yung pressure. Doon po nag-uumpisa po yung internal hemorrhoids po, no, na pinag-usapan natin. So, prone sa internal hemorrhoids yung mga nagbubuhat ng mabibigat. Yan, oo. Kaya po, baka pag kakainin nyo, baka po ma-aggravate yung pong almoranas din. So, paano yung mga pagbubuhat ng timba, ng bigas? Okay diba? lang naman yun. Okay lang naman yun. Pero siyempre kung paminsan-minsan okay lang, wala naman ako nakita problema. But then, anak mo to eh. Diba? So, more often than not, mukhang araw-araw mong buhat. Diba? Mga ganun tipo. So, ingat-ingat na lang po. Eto po, Doc, Kaalmoranas nga rin daw po ba ang pagkain ng sili or ng maaanghang? Okay. No, it has been contested pa before, no, na parang hindi ho totoo yun, no? Parang hindi po totoo po yun, no? I can't imagine, or may kababayan hello po, mga taga-coastal areas po ng Camarines Sur, Camarines Norte, Bicol Region, Quezon, nung po sinalanta po ng Pepito, okay? Di ba mahilig sa sili, di ba? Yung mga laing, yung mga ginataang dyan, mga Bicol Express. Po, may sili ice cream pa. May sili ice cream pa, di ba? Parang hindi ko ma-imagine na parang lahat po kayo may almoranas. Yung mga ganun, di ba? Parang mga kababayan po natin ng mga Cambodia, Thailander, Malaysian, lalo na mga Indians, okay? Na parang hindi ko maisip na lahat sila they love spicy food. So parang walang katotohanan po yun. As a matter of fact, yung pong capsaicin, ito po ay gamot sa anti-inflammation, no? So nakatutulong pa ito para mabawasan po yung pamamaga, no, ng ating po mga ugat natin dyan. Yung ating Hemaway, Miss Jackie, ano nga po bang ginagawa nito para sa mga kaso ng almoranas? Iyon ba'y nakakatulong para mapaliit yung parang flesh na lumitaw sa anus area? Okay. So, ang atin pong Hemaway, ang ginagawa po kasi nito, ito po ay isang anti-inflammatory medication or gamot na tumutulong po kasi 'di ba namamaga po yung ugat. Yes. So tinatanggal po niya yung pamamaga ng ugat para bumalik po sa dating tone ng veins yung ugat sa ating anal area. So dahil po dito magiging normal po ulit yung ating pagdudumi, wala na po ulit yung pananakit, ganun po yung kanyang ginagawa sa anal area. Okay. At ito, Doc, kaya nga po sinasabi natin na importante talaga yung pagkain ng mayaman sa fiber food para nga po maging maayos yung kanyang bowel movement. Yung pag-take nga rin po ng tubig ay makakatulong, yung physical activity. Ano pa nga rin daw po ba yung kinakailangan niyang gawin, Doc, para nga po hindi na bumalik yung kanyang almoranas? Kailangan po kasi sama-sama yun. No? Kailangan po i-sustain. Siguro sustain ang pinag-uusapan dito. Hindi yung kung kailan ka lang nakakaroon sa ka lang gagawa. After nun, balik ka ulit. Hindi ganun. Kinakailangan po all throughout your life, no? Kailangan nandun na hindi na mawawala yung fruits, hindi na mawawala yung gulay, hindi na mawawala 6 hanggang 8 basong tubig, hindi na mawawala yung paggalaw, no, increasing your activities, lalo na po pagka nagkakainan po tayo, the more kinakailangan po dagdagan pa ho natin yung activities po natin. As a matter of fact, may mga pag-aaral pong lumalabas nga po na dapat daw po yung mga elderlies, no, yung mga elderlies po natin dapat po may konting weights yung kanilang gym. Bibigyan po ng mga mini dumbbells. Okay. Kinakailangan po kasi to strengthen their muscles, no? Kasi ito po mga muscles na ito,
ay tutulong po para po sa pag-hold ng kanilang po mga joints, okay? Mga ganun tipo. So, importante po na i-sustain po natin lahat yon. Hindi po yung kung kailan po kayo nakakaramdam ng parang almoranas sa ata ito, saka mo lang gagawin. Hindi po. Dapat po, pati yung vices, no? Sigarilyo at alak, kinakailangan po talaga pag-isipan natin mabuti yon. Yung mga nanay, Doc, hindi na po gaano nag-exercise, pero syempre hindi mawawala yung mga gawaing bahay. Diba? Yung mga paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinggan, paglalaba. Makoconsider na ba yung physical activity or exercise, Doc, para nga po kahit papaano ay may movement yung kanyang Somehow, nakatutulong naman po yun. Sabi ko nga po, meron pong chair exercises. No? Marami pong chair exercise po. You Google it up, no, nasa YouTube po yan, libre nyo pong gagayahin yan. Okay, kung talaga pong wala kayong pambayad sa gym, pwede nyo pong gawin po sa inyo yan. Okay, sabi ko nga po, hindi po dahilan po yung pag-edad po, no, yung pagtanda po natin para hindi na po tayo mag-exercise. Okay, pag-usapan pa nga po natin, Miss Jackie, kung gaano nga rin po ba dapat kadalas na mag-take ang mga may almoranas ng hemaway, nang sa gayon maiwasan yung pag-progress nito to internal to external hemorrhoids or external to internal hemorrhoids. Yan po ang ating babalikan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Last part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Luna sa Almoranas. Para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa Hemaway, ibibigay po muli sa atin ni Miss Jackie ang kanilang hotline number and Facebook page. Okay, kung gusto niyo pong makisali sa aming talakayan ngayong gabi, maaari po kayong mag-text sa 0998-583-1397. At maaari rin po kayong mag-comment or mag-message sa ating Facebook account,
Hemaway. Miss Jackie, may question dito, na kapag daw po ba nag-take sila ng Hemaway, makakatulong nga rin daw po ba ito para sa kanilang digestive system or bowel movement, lalong-lalo na kung constipated po sila? Okay. So, ang ating Hemaway po ay hindi po siya laxative drug na tumutulong para palambutin o padaluyin ng maayos ang dumi sa ating anal area. Ito lang po ay tumutulong sa veins po o sa ugat na nandun po sa ating anal area. Okay. At ito nga po, Miss Jackie, yung ating Hemaway, ano nga rin po ba muli ang components nito at papaano nga rin po ba iniinom? Okay. So, ang ating pong Hemaway ay naglalaman po ng diosmin at hesperidine. Ang dalawang components po na ito ay phytochemicals o galing po sa halaman na dried citrus fruit. So, ito po yung meron sa ating Hemaway na tumutulong para po ang ugat ng ating anal area ay bumalik sa dati at guminhawa ang pakiramdam ng pasyente. Ang pag-inom po ay sinasabi po natin na 2 tableta sa umaga, ganun din po sa tanghali at 2 rin po sa gabi. Ito po ay iniinom mula sa unang araw hanggang ika-4 na araw. Pagdating po ng pang-5 araw hanggang ika-7 araw, 2 tableta po sa umaga, 2 tableta po sa gabi. Tapos po, may maintenance dose din po tayo na 2 tablets per day. Pero yun nga po, mas mainam kung tayo po ay magpapacheck up sa ating doktor para lalong higit po tayong magabayan. Yes, tamang dosage nga po yung kinakailangan. Kasi may mga nagme-message rin, di ba, Doc, na bakit parang hindi po gumagaling yung kanyang almoranas. Maybe because nga po, iba yung dosage, di ba? Napaka-importante po ng dosaging. Yes. Napaka-importante po ng dosaging po. Parang ano po yan, antibiotic, parang importante pong dosaging po. Yung sinasabi po namin kanina na maintenance dose na 2 tablets a day po, maintenance po yun. No? Pero sometimes, ako, in my practice, pagka nakita kong magang-maga talaga, hindi na makaupo ng maayos. Makita mo talaga yung mukha ng pasyente talagang hindi na maitinta. Yung maganti po, laging may, sabi niya, Doc, laging may dugo. Sabihin ganun. Di ba? Wala na akong choice talaga. Minsan, ako talaga nagti-triple dose ako. Naging 3 tablets 3 times a day ako, mga first 3 days. Hahabulin ko talaga siya. Hahabulin ko talaga. And then, pabawas ako ng pabawas until such time na pagka sinabi ng pasyente ko na, Doc, I'm relieved. I'm so relieved na po talaga. Ang ganda na po ng pakiramdam ko. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na po masakit umupo. Yung mga ganti po. I-maintain ko talaga yon. No, sabi ko sa kanila, pasensya na, we need to take this for another month or 2. No? Kasi po, kumbaga, symptom-wise, parang wala ka na masyadong nararamdaman, pero internally, baka magapad doon sa loob. Okay. No? Na kinakailangan i-maintain pa yung low dose na diosmin sa hesperidine. Nakakatulong nga rin po ba para maampatan yung dugo, Doc, na nagfo-flow every now and then sa mga kaso ng almoranas, yung pag-take po ng Hemaway? Oo. Kasi nga po, kaya po yan nagkakaroon ka ng microhemorrhages. Microhemorrhages or macro. Kasi macro, nakikita mo na. Tumutulo na. Okay? Because of maga. Hindi po yan puputok kung hindi yan maga. Okay? So, importante po talaga na maampat natin, maagapan natin po yung swelling or inflammation. At dito po papasok po yung plant-based sa diosmin hesperidine po natin na galing po sa mga citrus fruits. Okay? Para po mabawasan po yung inflammation. Usual na tinatanong, mini-message pa rin tayo every week, kung safe nga po bang isabay ito sa mga maintenance medicine nila, Doc? Like yung sa mga may kaso ng hypertension, diabetes, di ba? Asthma. Pwede po. Wag ko kayo matakot po, no? But ako, pag may mga pasyente po ako na alam ko nagtitake na po ng mga pampalabnaw ng dugo, no? Yung mga ganyan po. Meron po kasi mga gamot na pampalabnaw ng dugo, aspirin, clopidogrel, meron po akong xylostazol, meron po ako na warfarin, yung mga ganun tipo po. Apixaban, may ganun po, no? Pag ganyan po, pag uminom na po ganyan, medyo binabawasan ko hindi ko tinataasan yung dose. Kasi po, nagpapaganda din po ng sirkulasyon. No? Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung pong ugat dun sa internal hemorrhoids, okay, ay para din pong ugat din po ng inyong pong varicosities. Which, yung pong gamot sa varicosities, saka yung sa almoranas, pareho. Pareho lang po. Kasi nga po, it's just a problem of circulation po. No, lalo po pag engorged na, talagang magamaga na po talaga siya, thrombosed na talaga siya, o kaya po magbabago po ang kulay talaga niyan.
Okay? Nagpapaganda po kasi ng dalo yan at the same time at nawawala po yung maga. Ano nga daw po, Miss Jackie, yung magiging expectation nila once na nag-take na po sila ng Hemaway? So usually po, ang pasyente ay nakakaramdam po na po ng ginhawa sa pangatlong araw ng pag-inom. Ngunit, sabi ko nga, makaramdaman po kayo ng ginhawa, hindi pa po sigurado na okay na, magaling na natuluyan. Kaya nga po, mas mainam pa rin na ituloy yung sinabi ni doktor na dosage. Yes. At syempre, pagkatapos nun, follow-up check-up. Okay. At kailangan pa nga rin po, Miss Jackie, na may laman na rin kahit papano yung kanilang sikmura. Yes. Kung sakaling empty stomach at nag-take sila ng Hemaway, may pangangasim ba? Based sa ating mga pagre-research, wala pa naman pong mga ganong cases. So, balit, mas mainam pa rin na may laman ng tiyan. Kasi minsan baka lang o magkaroon ng hapdi sa sikmura or may ibang GI symptoms na mangyari. Yes. Sayang lang din naman po yung ininom nila kung sakali. Okay. Eto, Doc, paano nga daw po ba maaalis ang pagkakaroon ng almoranas? Ayun, kinakailangan po yung mga risk factors mabawasan, no? Ano ba yung mga peligro po na pwede po magdulot po sa isang tao ng almoranas? Okay? Obesity. So you really have to cut down your calories. You really have to exercise, keep on moving, increase your activities. Pinaka-importante po, kumain ng mayaman sa himay-may, fiber-rich foods, gulay, prutas, inom ka ng maraming water, any liquid for that matter. Wag lang po yung alak. Okay, wag lang po yung soft drinks. Okay? Ayaw po natin yan. Wag po yung sigarilyo. Kasi yung sigarilyo po, inaagawan po tayo ng oxygen sa katawan po natin. So, it will somehow impede. Magkakaproblema tayo sa sirkulasyon. No? Importante po yung paggalaw. And then, ano pa ba? Para doon sa mga babae po, syempre yung multigravida po. No? Well, pag-isipan po natin kung gusto natin maraming anak. So, lumalaki po yung chance na magkaroon tayo ng almoranas. Aging per se. Age po. Habang nakakaedad po tayo, ay malaki ang chance natin po na maging constipated. Kaya pwede po tayo magka-almoranas. Constipation, no? Yung constipation po, no? Pwede po mag-cause po ng almoranas yan. These are the risk factors of lagi po nakaupo. Ayaw natin lagi po nakaupo. Kaya kung kayo po ang trabaho po niyo, lagi nakaupo, once in a while po, hindi lang po once in a while, make it a habit. O parang ayusin mo na yung activity mo, like every 2 hours tumayo ka. Pumadyak-padyak ka dyan, kumending-kending ka dyan, maglakad-lakad ka sa room mo. Okay, yung kailangan mong gawin. Okay. Eto, Doc, may question mula sa pregnant mom. Sabi niya, nagkaroon daw po siya ng almoranas sa second baby niya. Hindi na nga daw po ba siya pwede makapag-deliver ng normal sa kanyang third baby? Kailangan CS na para maiwasan na mag-trigger yung almoranas? Pero alam niyo po mga kaibigan kasi, alam niyo po ang mga OB, yung magagaling na OB po, pipilitin po talaga lahat po yan. Kung maaari lang po sana, na normal delivery. No? Kasi yung pong pinaka-safe po talaga yung normal delivery po. Now, pagka nagkaroon ka ng almoranas yung second pregnancy mo at normal delivery po, pwede pa naman po. No, kinakailangan lang po talaga yung mga conservative measures na binanggit natin. Yes. Ano? Yung mga hot seats po, pwede po natin gawin yan. Kasi mahal po ang CS, no? Mahal po yung CCAT. Okay, magkano ba ngayon? 80,000 nata pinakamura no? Parang Doc, 70 na normal Nakamura sa Talaga? 70,000 na daw normal, Doc. So, CS baka 100 na. Talaga po. Ang alam ko, pinakamura ngayon ata, pinakamura sa mga lying in, mga 40. 40 yung mga lying in, yung mga kumadrona po, nagpapaanak, no? Pero pag kayo ganyan po kasi, na medyo may mga komplikasyon na po, kinakailangan po natin na medyo mag-isip-isip din po tayong mabuti, no? Pwede naman, may Hemaway naman po. After your delivery, you can take your Hemaway na. Diba? So, importante po yung pong, let's stick with the fiber-rich foods and more water and activities. Okay, thank you so much, Dr. Ray Salinel. At syempre, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, at sabi nila, Doc, kailangan daw po ba na tumawag muna or walk-in, tatanggapin naman po sila. Pwede naman po. Pero much better po talaga na heads up or mag-text po kayo or tumawag po kayo muna or mag-message muna kayo sa messenger po
Okay, dito kaila ma'am, no? Sa Yes. Facebook page nila, ibabato naman sa akin yan. Okay po, sa Facebook page po ng Hemaway. Para po malaman, no, baka wala po ako, baka nasa Amerika ako, baka nasa abroad ako, di ba? Baka may conference po ako. So, mas mainam po siguro. Although, may clinic po, yung Balbidos Clinical Laboratory. Nandyan po ako Monday to Saturday, 12 noon to 4 p.m. Yan po sa Buendia Corner, FB Harrison, Balbidos Clinical Laboratory po. Pero mas mainam po na mag-text kayo, mag-message mo na po sa Messenger po. Okay, sa Facebook page ng Hemaway, hanapin nyo lang po doon. Saan po ang klinik ni Doc Ray? Paano po namin siya mapupuntahan? Yung mga ganun tipo, no? Baka mamaya, ihatid pa kayo ni Ma'am Jack. Diba? Yung mga ganun May tipo. service na. Diba? Ayan. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr., Miss Jackie. Ang mga huli nating paalala sa ating mga tagapakinig. So para po sa mga nahihiya kanina na sumama sa ating talakayan, maaari pa rin po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397 or sa ating Facebook page, Hemaway. Ayan, si Miss Jackie, kahit tapos na nga po yung ating programa, sasagutin pa rin po yung mga questions ninyo. Oo, di ba? Yes, wala tayong Ma'am Jack, pag choice. kami mga text na para patungkol sa akin o para sa akin, yung may throw it back sa akin po. Ayan. Oy, gusto ko muna batiin si Ma'am Claudette Rosal and Ma'am Linda Galvante Cruz, yung mga kamag-anak ko sa Tapas, Iloilo, mga Garde, mga Garbo, family dyan, mga Lemos. Ayan, happy viewing, happy listening po sa inyong lahat. Thank you so much. Miss Jackie, may mga shoutout ka rin po. Okay, binabati ko lang po yung aking mga kababayan sa Isabela. Ilocana ka ba? Yes, Doc. Okay. Thank you po. Hanggang sa susunod po nating pagsasama muli. Maraming salamat po muli sa ating mga nakasama, Miss Jackie Palaganas, ang brand ambassador ng Hemaway, at kay Doc Ray Salinel Jr., ang ating family physician at infectious disease expert. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Inyo nga rin pong nakasama, Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos